So this is the day 2 of my Bohol solo trip. A quick recap muna tayo on day 1. For those who didn't watch the day 1, I put the link in the description below. So on day 1, we ride the plane solo and we rent a tricab to tour us around Panglao. Pumunta tayo ng Hinagdanan Cave, Panglao Watchtower, and have a brunch sa Bohol Bee Farm. And after that, we stayed at Ivory's guest house where we will be staying for 4 days. So for our day 2, we'll be having countryside tour and we will be going to the Now Adventure Park. First stop is the Black Compact Shrine. Second stop is the Baclayon Church. Third stop will be Lubbock River and Lubbock Church. Fourth stop will be the man-made Paris. And fifth stop will be Tertiary Conservation Area. And the sixth stop is the Terrace ATV ride. And our seventh stop will be Chocolate Hills View Deck. And our last stop would be the Danao Adventure Park. And we will be going to Alicia where we will be staying for a night. So this is K Wonders and samahan niyo ako sa aking Bohol Solo Adventure Day 2 Travel Diary. So, good morning guys. Second day na nga natin dito sa Bohol. This was 6 a.m. in the morning and naka-ready na nga ako for today's adventure. Good morning! Outfit check nga muna tayo dyan. Backless tayo dyan. Tapos, top natin ng loose polo. Tapos, maong shirts lang tayo for today. Lumabas nga muna pala ako para pumunta sa tindahan. Ewan ko ba ba't nawawala yung toothbrush ko kung kailan gagamitin ko. Pero nasa bag ko lang naman talaga siya. Hindi na siya nagpakita nung gagamitin ko na. So, bale habal tour nga ako pala for today. Pag solo nga pala kayo, I recommended na mag-habal tour na lang pala kayo para makamura. Dito ko nga pala binuko si Kuya Juice sa page niya. Tanong nyo na lang yung rates, mga gusto nyo puntahan. First stop nga pala natin is Black Compact Shrine. This is one of the historical sites in Bohol, signifying peace and friendship between the foreigners and the natives of the Bohol. So second stop naman na namin is Baclayon Church. Baclayon Church is one of the national cultural treasure and national historic landmark. Isa rin siya sa mga oldest church sa Pinas. Ang materials nga pala na ginamit dito is coral stones, bricks, limestones, tapos yung mga ginamit nilang pandikit is eggs and oils. So after nga namin sa Baclayon Church, pumunta naman kami sa Lubbock River. Mga 30 minutes nga na biyahe bago makapunta dito. Dito nyo nga pala matatry yung buffet by the river. Pero hindi ko na siya tinry kasi hindi talaga ako malakas kumain. So, baka hindi ko siya masulit. Pero, kayo, if you have time and budget, pwede nyo siya i-try. Isa siya sa mga dapat nyo ma-experience when you're going to Bohol. So, alam nyo ba guys, noong 2013, may 7.2 magnitude earthquake na tumama dito sa Bohol. And yung Lubbock Church was heavily damaged because of that earthquake. And it took 7 years to rehabilitate this church.
So after nga namin sa Lubok River, pumunta na kami dito sa Bohol Man-Made Forest. It took around 40 minutes nga bago makapunta dito. Is that the new Robin Cars? After nga namin sa Man-Made Forest, pumunta na kami dito sa Tarsier Conservation Area. Kung saan nyo makikita yung mga cute na tarsier. Medyo nagulat pa nga ako dyan nung pagkakita ko sa tarsier. Kasi akala ko kasing laki siya ng kamay. Yung pala medyo maliit pala siya. Parang kasing laki lang pala siya ng sisiw. So after nga ng meet and greet namin ng mga tarsier, and dito na ako sa terrace ATV ride, where you can ride ATV around Chocolate Hills. Ang binayad ko nga pala dito is 1,000 for 1 hour ride and 100 for environmental fee. So hindi nga may iwasan na hindi kayo maputikan dito. So be ready na lang. Ang damit yung pamalit. So nag-ingat na lang ako sa mga muddy part kasi wala akong pamalit. Mamaya pa akong papalit ng damit. City again, bitch. So yun, dapat na 1 hour ride na ATV and natapos ko lang ata around 30 minutes. So ayun nga, ang init kasi. Tapos ayan, si kuya, nag-offer pa na human drone daw. Human drone shot. So after mag-ATV, pupunta naman ako dito sa viewing deck ng mga Chocolate Hills. So dito pa nga lang packet sa viewing deck, makikita mo na yung mga Chocolate Hills. So hindi nga ako na-inform na kailangan palang umakyat ng napakataas dito bago makarating sa taas. Buti na nga lang may mga guides na pwede ka pakiusapan na picturean ka if solo ka. Nahihiya pa nga ako niyan. Ay, shy type yarn. So ayan, nakikita niyo yan. Yan, diyan sa akin. Charot. Diyan nga pala tayo nag-ATV kanina. So after nga namin dun sa Chocolate Hills viewing deck, pupunta naman kami ng Danao Adventure Park. 1.5 hours nga ang biyahe papunta dito. Mas sakit na ng puwet ko dyan eh. So ito na nga. Ito yung main reason kung bakit nga ako pumunta ng Bohol, para itry talaga tong death-defying
death-defying ride na to, which is the plunge. Zipline na una. So, zipline nga at saka the plunge yung itatry ko dito sa Danao Adventure Park. Yung binayad ko nga pala sa zipline is 350 back and forth na nga yun. Tapos sa the plunge naman is 700 pesos. So, una ko nga munang tinry yung zipline. Siyempre, pampatanggal muna ng kaba and para matansya ko yung kung gaano kalalim yung pagbabaksaan ko mamaya. So, dito pa nga lang napapaisip na ako na, shit, ang lalim pala nito. Nakakalula pala. Pero syempre, enjoy lang natin kasi wala namang refund yung binayad ko kanina. So, after nga ng unang zipline, eto na tayo sa pangalawang zipline. Pabalik dun sa pinuntahan natin kanina. Siyempre, dito sa second ride, medyo gamay ko na yung lula. Wow, gamay na yung lula. Kaya saka, ayun, maayos na yung pagtingin ko sa baba. Tapos na ako sa zipline. So, the plunge na tayo, guys. So, ano nga ang pakiramdam na magdada-plunge ka na? So, Your Honor, hindi ko po maalala. Charot! So, mukhang kaya ko naman to kasi nga, dati nga, napol nga ako sa hindi ako mahal. Hindi naman masyakit. Ang mapol pa kaya dito, hindi ko kakayanin. So, ito na nga si Kuya. Sinisecure niya yung harness and sinisigurado ang ating safety. And tinatanong niya nga ako bakit daw ako mag-isa. So, ayun. Kuya, ba't nga ako mag-isa? Ba't ko ba ginagawa to? So, dito nga sa part na to, medyo kinakabahan na ako kasi ayun na nga, ibababa na ako dun sa pinakababa kung saan ako ilalaglag. So, ang iniisip ko na lang dito is mabilis lang to. So, mabilis din ako matitegi kung malaglag ako dito. So, charot lang. Isipin na lang natin na fast forward ito. Matatapos din to maya-maya. So, ilo-lower down ko na nga lang yung mic neto kasi nakakairita yung sigaw ko. So, totoo nga yung sinabi ko kanina na saglit lang to. Saglit lang na naiwan yung kaluluwa ko doon sa taas. Parang 3 seconds na naiwan yung kaluluwa ko doon. And masasabi ko lang na super sulit talaga itry ito na plunge. Siyempre para lang to sa mga risk taker. Risk taker and adrenaline junkie na katulad ko. So, if ever na pupunta kayo dito sa Bohol, itry nyo tong the plunge. Definitely napakasulit, guys. So, after nga natin dito sa Danao, pupunta naman tayo ng Alicia, Bohol. So, I decided na umakyat nga ako ng bundok dito sa Alicia Panoramic Park bukas, kaya dito ako mag-i-stay ng gabi. Halos 1.5 hour nga din yung biyahe papunta dun. And ewan ko talaga dito sa kalsada na dinaanan namin half-half. Half semento and half lupa. Ang gara ng daan dito, hindi ko alam kung bakit ganito.
Ewan ko nga ba't na-enjoy ko talagang bumiyahe gamit ang motor dito sa probinsya. Napaka-fresh ng hangin and ang sarap singit. So dito nga pala ako mag-i-stay sa Hanyolas Pension House. 500 yung binayad ko dito for overnight stay. Ay, for tonight pala. Hi! For tonight. Pagod na ako. Oh! So, for dinner nga dito na ako kumain ng dinner sa malapit sa pension house na pinag-in-stayan ko. Inagahan ko na nga mag-dinner para maaga na rin ako mapagpahinga kasi maaga pa ako aakyat bukas. Hindi ko alam kung wala akong lakas or talagang hindi lang talaga makatusok tong straw na binigay nila sa akin. So, ewan, sumuko na ako. Humiram na ako ng gunting. So, for dinner nga, ito nga shawarma rice ang aking in-order. Ayan. Masarap yan kaso nakakaumay kasi ang daming sauce eh. Pero sulit. So, after ko nga mag-dinner, bumalik na ako doon sa pension house and tignan nyo naman kung gaano kadilim sa nilalakaran ko ngayon. Medyo nakakatakot pero ewan ko, parang feeling ko safe naman sa probinsya. Totoo ba yun? So ayun nga guys, dito ko natatapusin ang ating day 2. Quite recap nga sa mga nagastos natin dito sa day 2. I-post nyo na lang para makita nyo. So para naman sa ating day 3 ng ating Bohol solo trip, samahan niyo naman ako mamundok dito sa Alicia Panoramic Park at maglibot sa Anda at Candy High, Bohol. So this is K Wonders and thank you for watching guys and see you on my next travel diary.